Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, pigil yung hatak nitong sasakyan niya. Tapos manginig pa itong makina at nakakaramdam siya ng vibration dito sa dashboard. After ko nga mailagay na itong bagong spark plug, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yan gamit itong ratchet ko. Tandaan nyo mga boss, pag naghigpit kayo ng spark plug, dapat yung tamang higpit lang, wag naman yung sobra-sobra na after nyo naman mahigpitan yung tatlong spark plug, pwede nyo na ngayon ilagay itong tatlong ignition coil niya. Itutusok lang nyo lang naman yan sa spark plug. Tapos, huwag nyo kalimutan syempre ilagay itong connector ng bawat ignition coil. Siguraduhin nyo syempre na pag inilagay nyo naman yung connector, nakalapat ng maayos yan. At syempre naman, dapat nakalapat ng maayos itong bawat ignition coil nyo bago nyo ilagay yung mga bolt at higpitan. At sa paghigpit naman ng mga bolt dito sa ignition coil, yung tamang higpit lang. Tapos, dito naman tayo sa map sensor niya or pressure sensor. Siyempre, gagamit ka dyan ng pang-spray na panglinis mo. Importante na matanggal mo yung mga kumapit na carbon dito sa pressure sensor para mas maganda yung dating ng takbo ng sasakyan mo. Sa paglinis naman itong pressure sensor, di ba? Nakita nyo naman, oh, i-spray nyo lang yan hanggang sa matanggal yung mga kumapit na carbon. At bago nyo ibalik yan sa dati niyang position, dapat tuyo na siya. At habang pinapatuyo ko yung pressure sensor, dito muna ako sa loob ng sasakyan ni customer. Dahil nga sa dumating na yung bagong pyesa na nabili niya. Ito na ngayon yung bagong cabin filter ni customer. Ilalagay ko na yan. Sa paglagay niyan mga boss, kung ano itsura nung pagtanggal nyo dun sa luma, ganun nyo rin siya ibabalik. Meron naman siyang guide, huwag kayong mag-alala. Ayan o, ganyan lang naman o, basic na basic. Pag nailapat nyo na ng maayos itong filter, o pwede mo na ngayon ilagay itong cover niya. Pag nandyan na kayo mga boss, huwag kayong mag-alala dahil may guide naman itong cover at hindi ka dyan maliligaw. Parang nagbukas ka lang ng pintuan ng bahay. O yan, dalawa na yan, yan. Diyan mo tatapat to. Yan o, ayan o. Letter C na yan. Kabilaan yan o. Tutusok mo lang siya dyan o. Pero bago mo siya itusok, dapat nakapasok to. Nakapasok sa taas. Pagpasok na sa taas, tsaka itapat dito sa ilalim. Tapos ganun. O, di ba? Basic na basic. Natuto nga agad si customer eh. O, tignan nyo. O, tignan nyo. Tignan nyo ulit para makita nyo. Huwag kayong aalis dyan. O, di ba? Okay na okay eh. Napakadali lang. Pag hindi kayo natuto magpalit yan, baka magaya kayo dun sa ibang customer na nagawa ko. Humina lang yung buga ng hangin eh. Kailangan na daw linisin yung aircon niya. Iyari, gastos siya na nga paaga. Pero hindi ko naman sinasabing lahat na makakatagpo yung tao, ganun. Yun lang magagalit sa akin, siya na yun. O, dito na ako sa paglagay ng pressure sensor. Nakita nyo naman kung paano ko inilagay yan. Dapat nakalapat yan ng maayos, tapos inilagay nyo na itong bolt niya na number 10. Pag naipakapit nyo na, tsaka nyo ngayon higpitan itong bolt. Tapos yung connector nitong sensor, syempre ilagay nyo na rin ng maayos. Dapat nakalapat yan para wag magkaroon ng loose connection. O di ba? Basic na basic. Kaya nga ang title nitong video ko, Basic Tutorial. Ibig sabihin, doon sa mga gustong mag-DIY, talagang maiintindihan niya. O ito ngayon yung throttle body. Tatanggalin ko itong idle speed control niya. Meron siyang dalawang screw na tatanggalin kayo. Pag natanggal nyo na yung dalawang screw, dahan-dahan nyo ngayong bunutin itong idle speed control. Sigurado, puro carbon na yan. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng vibration itong makina ni customer. Tignan nyo, puro carbon. Siyempre, pag ganyan, linisan nyo lang. Gamit itong throttle body cleaner. O, di ba? Basic pa rin. Naku, kaya yung mga tinuturo ko. Tandaan nyo, kapag hindi ko nagawa yung isang sasakyan, ay hindi basic yon. Pero pag nagawa ko, basic lang yon. At nakakasigurado ako na kaya nyo. Tao ako, di ba? Tao rin kayo. O, di pares lang tayo. Parang ganito lang yan eh. Nasagot ko yung 1+1, masasagot nyo rin yon, sure. Pero pag nakakita ka ng mekaniko ay maramot sa kaalaman, nako, self-serving yun sigurado. Selfish. O ayan na mga bossing, nakita nyo yung idle speed control, malinis na, wala nang nakakapit na carbon. At dahil sa okay na yung pagkalinis ko ng idle speed control, dito naman tayo sa throttle body. Nakita nyo naman itong throttle body, kung makikita nyo yung mga tumutulong ano dyan, tingnan nyo, ang carbon din masyado ng loob nyo mga bossing. Actually kasi yung may-ari nitong sasakyan is nag-a-abroad. Yung mga anak niya ang gumagamit nito. Actually, pinakiusap niya nga sa akin na baka naman pwedeng maisingit ko itong sasakyan ko kasi pupunta na ako ng ibang bansa next week.
Nakakala naman ni customer, binaliwala ko yung sinabi niya. Kaya after next day, tinawagan ko siya. Kasi ilang araw lang, paalis na rin siya eh. Di nagpang-abot pa kami. Nakakatuwa talaga yung isang magulang na bago siya umalis, iniwan niya ng maayos yung sasakyan niya sa mga anak. Para pagbalik niya, pagawain ulit. Joke lang yun mga boss. Sana minsan pagbalik mo dito sa Pilipinas, siyempre magkita ulit tayo, bossing. Kumusta ka diyan? Sana ingatan ka ng Diyos. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Gumamit na ako ng basahan diyan na manipis mga bossing dahil nga sa matigas masyado yung carbon na kumapit dito sa loob ng throttle body. Ayoko namang liyahin ng pino yan mga bossing kasi nga baka magasgas lang kasi plastic lang itong throttle body niya. Pakiramdam ko gusto ko sanang gamitan ng pinakapinong liha kaya lang iniisip ko baka mamaya magasgas. Nung kinuskus ko nga nitong basahan, so far, natanggal naman yung kumapit na carbon. At dito naman sa paglalagyan ko nga ng idle speed control niya, nililinis ko na rin yan, ini-sprayan ko. At kung makikita nyo, grabe din yung itim. Makarbon din masyado. Kaya napaka-importante mga boss na malinis ko rin maigi yan para mas maganda ang magiging resulta nitong trabaho ko. Tandaan nyo, sa paggawa naman ng sasakyan, hindi naman kailangan magaling ka or professional ka. Kahit kayo mismo, hindi kayo mekaniko, kung simpleng DIY lang, gaya ng mga ginagawa ko, kayang-kaya nyo rin. O tignan nyo, malinis na itong throttle body ni customer. O di ba? Simple, basic na basic sa paglilinis lang ng throttle body. Pati itong idle speed control niya, malinis na malinis. At bago nyo ilagay yung idle speed control, ayan muna yung o-ring. Ilagay nyo ng maayos, punasan nyo ng langis, tsaka nyo ngayon ilagay na itong idle speed control. Siyempre, importante na nakalapat ng maayos yan. Paglapat na siya, tsaka nyo ngayon ilalagay itong dalawang screw. Tapos, gamit ka na ngayon ng Phillips screw mo para nga ma-final mo na yung higpit. Pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik yan sa dati niyang position. Pero, bago mo nga pala ibalik yan sa dati niyang position, punasan mo muna itong loob ng intake manifold mo. Kung saan lang naman yung aabutin itong basahan, yun lang ang pupunasan mo. Ingatan mo na rin na huwag mong matamaan yung pressure sensor. Dapat kasi inuna kong punasan yung loob nitong intake manifold bago ko nilagay yung pressure sensor. Kung muna dyan na yan, wala na tayong magagawa. Ingatan mo na lang na huwag mong tamaan yung pressure sensor. At dahil sa okay na ako dyan mga bossing, pwede ko na ngayon ilagay ng maayos itong throttle body. Siyempre, pag sinabing maayos, dapat nakalapat ng maayos itong throttle body dito sa intake manifold. Tsaka mo ngayon ilagay na yung 3 bolt niyan, ipakapit mo na siya sa thread niya, at pag okay na yung pagkakalagay mo ng 3 bolt, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para ma-final mo na nga yung higpit dito sa 3 bolt ng throttle body. O di ba? Basic ulit. Tapos yung mga binunot mo na connector dito sa throttle body, syempre naman, ibabalik mo rin yun. Siguraduhin mo nga lang na pag nailagay mo na yung mga socket wire niyan, nailapat mo siya ng maayos. Mag-shoutout nga pala muna ako sa aking mga viewers. Siyempre, una muna si Michael Laureano. Isunod natin si Radical Moves Mix Vlog at ganun din kay Ervin Alonso. Shoutout sa'yo, boss. Siyempre, hindi mawawala dyan yung mga number 1 viewers ko gaya ni Robert Ralios, si Soundtrip, si Kasawag, ni Loyu. Ayan yung mga nauna kong mga manunood Sama rin dyan si Fernando Abria na gusto magpagawa sa akin. Kung gusto niyo naman hanapin yung address ko, sa mga comment section lang ng mga sinasagot ko, nandun na hindi lang kayo naghahanap. At FYI lang, wala akong shop. Nag-work lang din po ako sa isang company. Kaya hindi ko nga kaagad-agad kayo nasasagot. Kaya pasensya na mga boss. Kaya nga gumagawa ako ng video para makakuha kayo ng idea nang sa ganun hindi kayo naiisahan. Balik na ako dito sa ginagawa ko. After ko nga mailagay itong air filter housing niya, pwede ko na ngayon ilagay itong air filter. Pero bago yun, syempre, hanginan ko muna itong air filter. Hindi ko na pinalitan yan mga bossing dahil ayon kay customer, kailan lang naman daw yan napalitan. Kaya hinanginan ko na lang. At sa paglagay naman itong air filter, ilalapat nyo lang naman yan dito sa housing niya. Tapos itong cover, isunod ko na rin yan sa ilalagay. Ikiklip nyo lang naman yan mga bossing. At pag okay na,
pwede ko na ngayon ilagay itong air cleaner outlet niya. Siyempre, itatapat nyo lang naman yan dito sa guide. Tapos, ididiin nyo lang yan mga bossing para mag-lock na siya. Tapos yung hose na papunta dito sa air filter housing niya, hihigpitan mo lang doon yung clamp. Pasensya na, hindi ko na naipakita sa inyo yung paghigpit ko doon sa clamp niya papunta nga sa air filter housing. Dito naman ako ngayon sa accelerator cable ng throttle. Same procedure lang naman mga boss kung paano nyo tinanggal itong accelerator cable dito sa throttle, ganun nyo rin siya ibabalik. Basta siguraduhin mo lang na maayos yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt dito sa holder ng accelerator cable mo. At yung mga iba pang tinanggal mo dito sa air filter housing mo na nakakabit dyan, syempre ibalik mo rin sila ng maayos. Tandaan yung mga boss sa paggawa ng sasakyan, kung hindi ko mabanggit lahat at meron nakakaistorbo para matanggal nyo itong air filter housing nyo at hindi ko nababanggit sa video, basta't nakakapit dito sa air filter housing nyo, dapat tanggalin nyo yun para ma-pull out nyo itong buong air filter housing. At pag okay na, may nakalimutan ka, gaya ko, tanggalin mo muna itong cover ng air filter. Kasi nga, meron pang 2 bolt na number 10 na ilalagay pala ako dito sa likod ng air filter housing. Ayan. Isa yan sa mga nakakalimutan ko, ipinapakita ko yan sa inyo para mag-recording kayo ng pag-iisip. Meron ba ako nakalimutan? Ganun ang ibig kong sabihin sa ginagawa ko. Tandaan nyo, tao tayo. May mga ginagawa tayo minsan na nakakalimutan tayo. Pero, paminsan-minsan din, syempre, nagmumuni-muni ka na, isipin mo, meron ba akong nakalimutan? Gaya ng mga ginagawa ko, sa awa at tulong ng Diyos, naaalala ko yan bago ko matapos ang trabaho. Tapos, balik tayo dito sa accelerator cable para makita nyo kung ano ba itsura ng accelerator cable pag ikinabit dito sa throttle. Ganyan lang naman, no? Mula dito sa throttle, papunta dito sa holder ng cable mo, diretso na yan sa pedal. O, pa-start ko na itong makina. Iyon, matining na yung andar niya. Ito kong gawin, nakakalimutan ko i-video yung before. Marami akong ganun video eh, nakakalimutan ko i-video yung before eh. Excited ba akong gawin kagad? Hindi ko na-video yung palag niya kanina ng makina, di ba? Nung pina-start mo. Di ba, kanina pag-start ko gumagalong-galong. Kaya nga nagpasya ako palitan yung spark plug eh. Dahil nga bukod sa manginig yung makina, biglang bumabagsak yung parang mamamatay. Di ba? Ganun na naramdaman mo, di ba? Kahit naman hindi mo sa akin ikwento, yung ano lang ng makina, ano ko na eh. Kanina eh. Kaya di ba, sabi ko, bili ka ng ng spark plug. Ang tanong, nawala naman kaya yung vibration nito sa dashboard? Kasi ayun talaga yung main problem ni customer na kailangan talaga malutas ni dirt mechanic. At syempre, dapat masolve din yung pigilang hatak nito. Sir, yun na may minor niya, okay na, di ba? Steady na lang. Kaya lang mga bossing, mahaba pa talaga itong video, kaya pakiabangan sa last part. Hanggang dito muna, at kung okay lang sa inyo, pasubscribe itong channel ko. Salamat!